Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Magandang tanghali po. Tayo po ay mag-street preaching. Kasama ko po si Ashley. Yan po, grade 6 student mula po sa Central. Ayan. At ngayon po na araw na ito ay yan, baliktad. Ayan. Tayo po mag-street preaching at papasalamat po ko sa Diyos dahil makalipas po ang maraming buwan. Mga 3 buwan po na hindi tayo nakapag-street preaching dahil wala po akong kasama. Siyempre po maganda po talaga na may kasama para po meron po tayong assistant at yung mga kabataan po natin na naisasama, si Ashley, grade 6 po yan, dati po ay si Boji, grade 10 ngayon, ay sila din po ay aktibo na nakikilahok sa ating pong gawain ng pangangaral sa kalsada. Namimigay po sila ng tracts at nagsasalita din po sila sa mikropono, binabanggit po nila yung Roma 6:23. So ang gawain po na ito ay napapanahon dahil hindi po lahat ng pagkakataon ay napapahinggan tayo sa loob po ng simbahan dahil may mga tao po, karamihan po ng tao ay nasa labas ng simbahan, hindi po pumapasok sa simbahan, bagamat may mga social media po na nakakapanood po sila at nakakapakinig ng mabuting balita, pero maganda pa rin po talaga yung live na napapahinggan nila ang salita ng Diyos. Kaya po, salamat po sa Panginoon sa mga pagpapala na Kanya pong ibinibigay dito po sa ating speaker na to, sa ating pong mic, maging po sa cellphone, maging po sa ating gimbal. Salamat po sa Panginoon sapagkat meron po siyang ginagamit upang tayo po makapangaral ng salita ng Diyos. Kaya po sa araw na ito, samahan po ninyo kami para po sa aming pangangaral. Ayan, kaya yun, kukunin ko na po yung gamit ko. Ayan, pupunta na tayo. Ashley, papunta doon. Sige, Bunso, itutok mo doon. Ito po yung ating gamit at ilalabas po natin. Medyo mabigat lang po ito, pero kaya ko. Yan, Bunso. Yan, sige, tayo na. Lalabas na po tayo. Lalabas na po tayo at hahanap po tayo ng tricycle. Ayan. So, God bless po. Patuloy po makipanalangin ng gawain na ito at hanggang sa matapos mo yung ating pong street preaching ay maglalay po tayo. So, salamat po. Hello po, so ayan po, so tayo po yung biyahe ngayon, ayan, so kasama ko po si Ashley. Nagbiyahe po tayo ngayon, papunta po tayo sa palengke na kung saan ay madami po na kabataan, mga driver ng tricycle, ng jeep, ng bus, tsaka po ng minibus, ng bus, ang makakapakinig po ng salita ng Diyos. So ayan po, palabas po tayo ng barangay Lumbayan, so doon po ang Robinson. At syempre po, bago po natin itong gawin, nakapanalangin na po tayo sa tahanan, hinihiling po natin ang gabay ni Holy Spirit dahil maliban po sa kanyang tulong ay wala po tayong ma-accomplish, wala po tayong magagawa. Kaya salamat po sa Panginoon, binibigyan na tayo ng kalakasan, bagamat ako po ay likas na mahiyain, sa neutral ko po kalalagayan, mahiyain po ako, pero salamat po dahil po sa Panginoon ay nagkakaroon po tayo ng lakas, ng loob, ng tapang upang ibahagi po ang kanyang salita. Kaya ayan, mabuti po ang Diyos. Salamat po sa Panginoon. So ayan po, so nasa palengke na po tayo. Ayan, at kung makikita po ninyo, yan po ang palengke. Ayan, so madami po ang makakarinig na salita ng Diyos sa lugar po na ito dahil nandiyan po yung mga drivers po ng tricycle, ng jeep, ayan. At ito po, doon po sa taas, yan, dyan po sa taas, yan po yung public market ng Calapan City. So, we will go live in a few moments. Yan, sineset up na po ni Ashley yung pong ating stand dahil magla-live po tayo. Si Ashley po, yan po ang matapat kong kasama sa gawain po ng Panginoon. At excited po ako kasi po ilang
ilang panahon din po na natigil po tayo, pero sa ngayon po, salamat po sa Panginoon dahil maitutuloy po natin muli ang gawain na ito. Ayan. Ayan. Sige Bonso, pakihawak na, pakihawak na. Papatugtog po muna tayo ng worship song para ma-set po yung atmosphere ng paligid. Mahalaga po yun. Pero ididikit ko lang po muna ito. Bluetooth mode. Connected. Ang bango. Connected. Sa Facebook po tayo magla-live. Oo, teka na. So, cut mo muna. Ayan po, so ipapatugtog po tayo ng worship song ngayon. Anymore.
sa bawat isa. So kasama po natin si Ashley. Nasa public night market po tayo ng Calapan City upang ipangaral po ang mabuting balita at galit po kung sino po ninyo. Yan, ito po ang night public market ng Calapan City. At dito po ay manangaral po upang ipayan po natin na si Jesus ang bida. Yan, so itatayo i-set po natin ito dito. Yan. So after po ng worship song na ito, tayo po ay magsisimula na ng ating po pangangaral pagkatapos po ng awit na ito. So please pray for us po. We declare that Jesus is King. We declare that Jesus is Lord sa lahat po ng ating ginagawa. Si Jesus po ang bida sa lahat po natin ginagawa. Wala po tayong ibang itinatas dito kundi po ang Panginoong Jesus lamang. God 32 na. Log 34? Toto po. Ha? Log 32? Log 35? O Panginoon, ang puso ko sa'yo papuri ko, nagtanging sa'yo, sa'yo lang ang inialay. O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo. Okay pa? Di pa lobat? Salamat po sa Panginoon. Na Diyos po ang ating po tinataas. Wala po tayong iba tinataas dito kundi po ang Panginoon. Habang nagpapatugtog po tayo ng worship song, hinahayaan po natin na mapahinggan dito ng tao. Pamamagitan po ng mga awiting ng pagsamba, unti-unti po ay inihahanda ng Panginoon ang puso po ng mga tao sa paligid. Dahil ito po ay awit ng papuri at pagsamba sa Diyos. At kapag po ang Diyos ay napapupurihan, ay bumababa po ang kanya pong presensya. So hindi pa lobat, hindi pa lobat. So mag-start na po tayo. Hello. Dito po tayo sa Hello public po. market. Yan. Mapagpalang hapon po sa bawat isa. Mapagpalang tanghali po sa bawat isa. Ako po si Kuya Francis Hernandez upang muli po ay maghayag sa atin ang malaya at libreng salita ng Diyos para po sa ating kaluluwa, para po sa pagkain nating espiritual. Nagagalak po ako na muli po kayong makita dito po sa public market ng Calapan City. Nais ko lang pong ipagpauna na tayo po ay libreng namamahagi po ng salita ng Diyos. Hindi po tayo naniningil. Wala po tayong balutan na iaabot sa inyo. Ang nais ko lamang po ay hilingin ang kaunti pong panahon ng inyo po mga puso upang pakinggan po ang salita ng Diyos na magdudulot po ng kagalakan, kapahingahan at lunas sa lahat po ng ating po mga pinagdaraanan. Mga kapatid, nais ko pong sabihin sa inyo na wala po kaming itinataas na simbahan o anumang samahan o anumang organisasyon o anumang sekta o relihiyon. Ang
Tangi lamang po na itinataas natin ay wala pong iba kundi po ang Panginoong Jesus. Sa lahat po natin ginagawa, si Jesus po ang bida. At ang mensahe lamang po na salita ng Diyos o ng Biblia ang ating po tinataas. E mapagpalang araw po sa mga magulang na nandirito, sa mga tricycle drivers, sa mga jeepney drivers, multi-cab drivers, sa mga drivers po ng van, sa mga nagtitinda po sa palengke, sa mga RTW, sa mga groceries, diyan po sa mga nagtitinda po ng mga karne at mga gulay, sa ating pong night market, sa mga nagtitinda po ng mga street foods, sa mga pagkain, ng mga gulay, sa mga nagtitinda po ng mais, at ang iba pa, lahat po na nandirito, na naabot po ng tinig na review po nung ito, magandang hapon po sa bawat isa. Bago po ako magsimula, nais ko lamang po manalangin namin Diyos, aming Ama, salamat po o Diyos sa buhay ng bawat isa na nandirito. Idinadalangin ko po, Banal na Espiritu, ang inyo pong pagsama sa mensaheng ito na kanila pong mapapahinggan. Hinihiling ko po, dinadalangin ko, O Diyos, pagpalain po ninyo ang bawat isa. Hinihiling ko po, Panginoon, na pagpalain ninyo ang bawat isa na nagmamaneho, mga drivers po ng kanya-kanya po sa takyan, hawakan po ninyo ang kanila po mga manibela, iligtas sila mula sa anumang kapahamakan, ilayo sila mula sa anumang disgrasya, pagpalaan ng kanila po mga kita, at maging po sa mga nagtitinda sa palengke, dinadalangin ko po, O Diyos, pagpalaan niyo sila, Panginoon. I-preserve, gawing sariwa ang lahat ng kanila po mga itinitinda, at ito po ay maitinda nila po ng maayos. At sa nagtitinda po sa mga night market, pagpalaan po ninyo sila, Panginoon. At maging po sa mga kabataan na nandito, na nagsisipag-aral sa elementary, high school, o college, idinadalangin ko po, Panginoon, na sila po ay inyo pong pagpalain. Na sila po, Panginoon, ay inyo pong pagpalain upang sila po ay magkaroon po ng kabutulungan sa kanila pong pag-aaral. At marami po salamat, Panginoon, ang inyo pong salita, ang siya pong maihayag sa hapon na ito. Marami pong salamat sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ay, napindot ka. Patayin. Ayan. Hello po. Nais ko po sabihin sa inyong salita po ng Panginoon sa Juan 3:16. Sabi po sa Juan 3:16, kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang buhay ng kanyang bugtong na anak, upang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sabi po sa salita na iyon, ang puso po ng Biblia, Juan 3:16, minamahal po tayong lahat ng Panginoon. Kung meron po mensahe na kailangan po mapahinggan ng bawat isa, iyon po ay walang hanggang pag-ibig ng Diyos na nagliligtas po sa tao. Iyon po ang pamunahin na mensahe na kailangan po nating malaman na ako po ay minamahal ng Diyos. Sabi po ng mga sikat na tao, ang pag-ibig siya nagpapaikot sa mundo. Love turns the world around. Dahil po sa pag-ibig may saysay ang buhay. Dahil po sa pag-ibig na isip natin na patuloy na mabuhay. Masala po ang maramdaman, ikaw ay minamahal. Masala po ang maranasan, ikaw ay nagmamahal. Masala po yung pagmamahalan. So balipas ko po sa inyo, sabihin sa inyo, hindi po ang pag-ibig natin ang pinakamahalaga, kundi po ang pag-ibig ng Diyos sa atin na nagbibigay po sa atin ng kakayanan upang umibig po sa atin pong kapwa. Ang kahulugan po ng pag-ibig, ayon po sa sinasabi po sa Roma, ang Diyos ay umibig sa atin kahit na tayo ay nakasalanan pa. Lahat po tayo ay nagkukulang, lahat po tayo nagkakasala, wala po sa atin ang perfecto. So balikas ko pong sabihin sa inyo, tayo pong lahat ay minamahal ng Panginoon. At ang pinamalaking katibayan po ng pagmamahal ng Diyos sa atin ay wala pong iba kundi 2,000 taon na po nakalilipas. Ibinigay niya ang kanya pong bugtong na anak na ang pangalan po ay Jesus upang sa kanya pong kamatayan at pagkabuhay tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan kung tayo po ay mananampalataya sa kanya. Ang pag-ibig po ng Diyos, ang tamay po na pwede po nating sandigan sa ating po mga araw-araw na buhay,
Lahat po na pinangahawakan natin sa lupa ay pwede po maglaho. Lahat po ng ating ginagawa ay pansamantala lamang. Lahat po ng ating po mga naipundar, lahat po yan ay pagpapala po ng Diyos. Ang katibayan po na tayo po ay nag-aaral, may trabaho, ang katibayan po na tayo ay may hininga, wala po sa ospital, lahat po ay pagpapala ng Diyos. Subalit ang una po na kailangan po nating pasalamatan at ang kiligin sa ating buhay, ang una po na pagpapala sa atin ng Panginoon ay wala pong iba, kundi po ang kanya pong pag-ibig sa atin. Kaya nais ko pong sabihin sa inyo sa umagang ito, sa hapon na ito, maliban po na maunawaan natin ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa atin, ang ating pong buhay ay mananatili po na pulos katanungan at wala pong saysay at wala pong direksyon. Sa akin po pagkabata, naranasan ko po kung paano po ako ay mahusgahan, mabuli sa loob po ng 10 taon. Kaya po no, ako ay 4th year high school, ako po ay suicidal, ako po ay nag-iisip na magpakamatay at putik na po ako hindi makatapos sa pag-aaral po noong high school. So maraming salamat po sa Panginoon, may 2 misyonero po na naipadala niya doon po sa paaralan namin sa Limnahis, ngayon po ay OM. Pinadala po ang 2 missionary na yun, sila po ay Australiano, at sinabi po nila na si Jesus namatay sa krus at muling nabuhay alang-alang sa atin, alang-alang po sa akin na isa po makasalanan. Ganun na lamang po ang pag-ibig ng Diyos, kaya ibinigay niya. Stop ko pa. Bakit? Ibinigay po niya ang kanya pong anak, bugtong na anak na si Jesus upang magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. At doon napahinggan ko po yun, naramdaman ko po sa aking puso, ito yung pag-ibig na kailangan ko. Ito yung pag-ibig na hinahanap ko. Kaya po sa oras na iyon, tinanggap po Panginoong Jesus, at sa oras po na iyon, naranasan ko po unti-unti ang pagbago po ng buhay. Dati po ako naglalasing, dati po ako chain smoker, dati po akong nanonood ng pornografiya, dati po akong palamura, dati po akong nangungupit sa magulang. Subalit lahat po yan ay inalis ng Panginoon noong siya po ay nakilala ko, unti-unti po niya akong binago sa bawat araw po na lumilipas. Kaya po nais ko po yung una sa mga anak, sa mga kabataan na nandito, nais ko pong sabihin sa inyo, mahal na mahal kayo ng Diyos at may mabuting plano ang Diyos sa inyong buhay. Ang nais ng Panginoon, tapos ng pag-aaral, magkaroon ng magandang trabaho at magbigay karangalan sa inyong mga magulang. At sabi po sa Efeso 6, palak sa mga anak, igalang ninyo ang inyong ama at ina, sapagkat ang iyan, alang-alang sa Panginoon, sapagkat iyan ang unang utos ng Diyos na may kalakip na pangako upang maging mahaba ang inyong buhay na puno ng pagpapala. Kung nais ng mga kabataan na nandito na kayo'y pagpalain ng Diyos at irespeto ninyo, igalang at mahalin ang inyong mga magulang. Mga kabataan, malaking kasalanan sa paningin ng Diyos ang pagiging suwain sa magulang. Ang nais ng Panginoon, tayong mga anak at tayong mga kabataan ay marunong na magmahal, rumespeto at umibig sa ating mga magulang. Mga anak, mga kabataan, nais ko po na itanong sa inyo, kayo po ba ay nagagawa pang magmano sa inyong mga magulang sa tuwing kayo'y aalis at darating ng bahay? Kayo ba ay nagpapaalam sa inyong mga magulang kapag kayo ay aalis? Kayo ba ay bumabati sa inyong mga magulang kapag Father's Day, Mother's Day, o kapag may kaarawan? Kayo ba ay nag-iipon ng kahit nakaunti upang may maibigay sa inyong magulang kapag kanilang kaarawan? Mga kabataan, lagi ninyong ipamamdam sa Panginoon, lagi ninyong ipamamdam sa inyong mga magulang na mahal ninyo sila. Habang buhay ang inyong mga magulang, ang inyong ama, ina, ang inyong mga tiyuhin, ang inyong mga lola at lola, iparamdam ninyo mga anak, mga kabataan, ang pagmamahal ninyo sa inyong mga magulang sapagkat ito ang nararapat at ito ang isang susi upang kayo ay pagpalain ng Diyos. Sa mga kabataan po, sa mga naririto po na nakakatanggap po na pinamimigay namin na tracts kulay puti at kulay green, iyan po ay libre. Iyan po ay wala pong bayad. At ang nais po ng Panginoon, tayo po ay matuto mula po sa Kanya.
Mga kabataan, nais ko pong sabihin sa inyo, mahal kayo ng Panginoon. At kung nais ninyo maging matuwid ang inyong pamumuhay, mga kabataan, umiwas kayo sa tukso, umiwas kayo sa mga masasamang barkada, at piliin ninyo kung ano ang matuwid at kung ano ang tama. Sa mga magulang, ang sinasabi naman ng Efeso 6, palakihin ninyo sa aral ng Panginoon ang inyong mga anak. Huwag ninyo silang ibuyo sa pagre-rebelde at galit. Ang mga magulang ang dapat na nangunguna upang turuan ng kanilang mga anak ng salita ng Diyos. Kapag po tayo ay kakain sa ating tahanan, ang dapat po na atin pong ginagawa, mga magulang, kumpletuhin ang ating mga anak sa hapagkainan, hindi po yung pulo sila cellphone, tawagin sila o pasama-samang kumain, umagahan at hapunan, dahil tanghalian po nasa paaralan sila. At dapat po nananalangin po tayo bago po tayo sumubo ng ating po pagkain. Turuan po natin ang ating mga anak. Sabihin natin sa kanila, magbasa ka din ng Biblia araw-araw, hindi pulos ang lahat ng paaralan ng basahin mo. Magbasa ka din ng Biblia. Dapat hindi yung kulay green ang binigay mo. Dapat yung kulay mo dito kung sa paninigay mo yun. Bigay mo yan, bibigyan na lang kita. Bibigay mo yan sa kanila sa kabataan. Ibigay mo yan, sige, bibigyan na lang kita. Ang sabi po sa Efeso 6, mga magulang, ituro ninyo sa inyong mga anak ang aral ng Panginoon. Hindi po iyong kung ano-ano mga bagay. Bilang mga magulang, dapat po sabihin natin sa ating pong mga anak, matuto kayong manalangin, humingi kayo ng tulong sa Diyos sa inyong pag-aaral, magbasa kayo ng Biblia. Lahat naman po ng tahanan ay may Biblia. At ang nais po ng ating pong Panginoon Diyos, ang ating pong tahanan ay umiibig sa Panginoon. Ang dami po problema sa bansang Pilipinas, tumataas ang bilihin, tapos sa mga paligid po nating bansa, ang dami po nagkakaroon po ng digmaan. Ang tangi po na pwede pumayapa sa ating puso ay wala pong iba, kundi po ang Panginoon Diyos. Ang pag-ibig ng aking Panginoon ang pwede lamang po na pumayapa sa atin. Sabi po sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, subalit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na wala hanggan sa pamamagitan ni Jesus. Lahat po tayo ay nakatakdang mamatay dahil po sa ating po mga kasalanan. Nagsimula pa po kay Eva at Adan. Isa po itong bagay na hindi po natin pwedeng hadlangan. Ang kamatayan po, wala po yan na oras, wala po yan na tao na iginagalang. Iyan po ay darating sa atin dahil lahat po tayo ay nagkasala. At dalawa po ang klase ng kamatayan, physical na kamatayan at spiritual na kamatayan. Physical na kamatayan, tayo po'y mamamatay, tatanda, mamamatay, magkakasakit, mamamatay, at spiritual na kamatayan pupunta po sa apoy ng impyerno. Subalit hindi po pumayag ang Panginoon na tayo pong lahat ay pumunta sa impyerno, ibinigay po niya si Jesucristo. Para po tayo ay maligtas. Huwag po nating sabihin na tayo po ay malakas pa, na tayo po ay bata pa, na matagal pa ang ilalagi natin sa buhay po sa mundong ito. Hindi po natin hawak ang oras o ang araw ng ating kamatayan. Ang tangi lamang po na nakakaalam niya na yung ating pong Panginoon Diyos. Kaya po ang sabi sa aklat po ng mga Hebreo, kapag napahinggan ninyo ang tinig ng Panginoon, huwag ninyong tigasan ang inyong mga puso, sapagkat ang Panginoon Diyos po ay namumusap sa inyo ngayon, at ang nais po ng Panginoon Diyos ay maranasan po natin ang buhay na tunay na pinagpala at ang buhay na tunay na masaya sa kanya pong piling. Nais ko pong sabihin sa inyo na ngayon po ang oras ng kaligtasan, at maliban po na tayo po ay sumuko sa Panginoon, ipagkaloob po sa Kanya ang ating pong buhay,
mananatili po na ang ating pong buhay ay wala pong tunay na kahulugan. Kaya po kayo namamanig sa bawat isa na nandito. Tayo po ay magkaroon ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. Paniwalaan po natin na siya po ay namatay sa krus at muling nabuhay, at sa pananampalataya po na iyon ng buong puso na wala pong pagkaalinlangan, tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat ang pananampalataya po ay hindi po ang kaligtasan po, ang pagpunta po natin sa langit ay hindi po sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Pwede po natin sabihin, mabuti naman ako, mabait akong anak sa aking mga magulang. Ako naman ay nakagawa ng mabuti, hindi ako nangagrabyado ng aking kapwa, hindi ako nanglalamang, hindi ako nananakit. Wala akong pinagkakautangan, at kung may utang ako, binabayaran ko. Pwede po natin sabihin na mas mabait ako sa kapitbahay ko. Kaya ako ay diretsong langit, papunta akong langit. So maligtas ko pong sabihin sa inyo, hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa, tayo po ay maliligtas, kundi sa pamamagitan lamang po ng ating pong pananampalataya sa Panginoong Hesus. At hindi po natin pwede sabihin na ako ay malakas, saka na ako mananampalataya sa Panginoong Hesus. Kapag ako'y matanda na, saka na ako pupunta sa simbahan. O kaya hindi po natin pwede sabihin na ako naman ay laging nasimba, ako'y laging naglilingkod sa simbahan. Kapatid, ang simbahan ay hindi po makapaglilig na sa atin. Ang simbahan po ay tumutulong lamang sa atin upang maranasan po natin ang diwa ng pagkakapatiran. Ang tunay po na magliligtas sa atin ay wala pong iba kundi po ang Panginoong Hesus at ang pananampalataya po natin sa Kanya. Wala pong iba. Tangi lamang po sa dugo ng Panginoong Hesus na itinigis niya sa krus ng Kalbaryo, at sa pananampalataya po natin sa Kanya, tayo po ay maliligtas. Sabi po sa Mateo 11, 28, 29, 30, kung sino man sa inyo ang nahihirapan, napapagod, lumapit kayo sa akin, kay Jesus, at kayo'y bibigyan niya ng kapahingahan. Ang kapahingahan po ng ating kaluluwa, kung nais po natin magkaroon ng kapahingahan ng ating kaluluwa at lunas sa lahat po ng ating nararanasan na bigat, ang solusyon lamang po ay wala pong iba kundi po ang lumapit sa Panginoong Hesus. At sa paglapit po natin sa Panginoong Hesus, ipagkakaloob po niya ang buhay na walang hanggan. Mararanasan po natin ang buhay na masaya sa Kanyang piling, ang buhay po na may kahulugan. Wala pong iba kundi po nasa piling lamang po ng Panginoon Diyos. Ang tunay po seguridad ng buhay na magdudulot po sa atin ng kapayapaan ay wala po, ay hindi po sa mga gagandang tahanan, ay hindi po sa malalaking ipon sa bangko, hindi sa magandang asawa, hindi sa gwapong asawa, hindi po sa magandang sasakyan. Lahat po ay pansamantala. Kahit po meron tayo ng mga bagay na yan, patuloy po na mababagbag ang ating kalooban. Patuloy po na tayo po magiging malis. Lapit. Lahat po yan. Lahat po yan ay hindi lunas. Ang tangi lamang po na makapuputo sa puso po ng tao ay wala pong iba kundi po ang pag-ibig ng Panginoong Hesus. Ay nais ko po sabihin sa mga naririto, mahal na mahal po kayo ng Panginoon. Sa mga bata na narito, sa mga driver, mahal na mahal po kayo ng Panginoon. Sa lahat po ng naririto, mahal na mahal po kayo ng Panginoon. At ang nais po ng Panginoon, tayo po ay magkaroon ng buhay na masaya sa Kanya pong piling. Kaya po, nais ko pong sabihin, kung nais po natin magkaroon ng buhay na walang hanggan, simple lamang po, humingi ng tawad sa Diyos at manampalataya sa Panginoong Hesus bilang Panginoon na nakapagligtas, na siya po ay namatay sa krus at muling nabuhay upang tayo po ay mailigtas. Bago po ako magtapos, nais ko lamang po sabihin ang pinakamalaking announcement na hindi po nababalita, hindi po binabalita ni BBM, ni Presidente Marcos, hindi po niya ito binabalita, hindi po binabalita namin. So, nag-bound out po tayo, nalobat po tayo, kaya po, Panginoon, salamat po ng marami sa buhay po ng mga naririto, sa aking pong dalangin, ikaw po ang isang patuloy na magpala sa bawat. Hello. Hello.
Hello. Hello. Kaya po, nais ng Panginoon, ang pinakamalaking announcement po na nais ko pong sabihin sa inyo na hindi po binabanggit ni BBM, ang Panginoong Jesus po ay malapit na po magbalik, kaya ihanda po natin ang ating mga sarili. Tayo po manampalataya sa Kanya. Lahat po na nangyayari ngayon sa buong mundo, yung pong sunod-sunod na lindol, yung pong pagbagsak ng mga eroplano, yung pong mga sakit at pandemya, yung pong mga digmaan, lahat po iyan ay nakasulat na sa Biblia at hindi po yan paunti ng paunti. Hindi po tayo babalik sa lubos na normal. Pansamantala po, nagpahinga po tayo sa pandemya, subalit ang dami pong ipinalik. Nagkaroon po ng mga digmaan, nagkaroon po ng mga iba't ibang sakuna, mga sunog, at ngayon po nagbabagsakan po ang mga aeroplano at hindi po napipigilan. Lahat po yan ay nakasulat sa salita ng Diyos. Sabi po sa Mateo 24, Panginoon, ano po ang palatandaan na malapit ka nang bumalik? Sabi ng Panginoong Jesus, lalabas ang mga bulaang guro, bulaang propeta, magkakaroon ng mga lindol, magkakaroon ng mga digmaan, magkakaroon ng tagtuyot, magkakaroon ng taghihirap. Lahat po ng iyan ay nararanasan po natin ngayon ng sabay-sabay. Palatandaan po na malapit ang dumating ang Panginoong Jesus. Kaya habang ang salita po ng Diyos ay malayang na ipapangaral, tayo po ay matutong pakinig, tayo po ay matutong manampalataya. Hindi po sa lahat ng pagkakataon ay mapapahingan po natin ng libre at malayang salita ng Diyos. Darating po, una po darating ang Antikristo. Bago po bumalik ang Panginoong Jesus, lalabas po muna ang Antikristo. Uisigin po ng Antikristo ang lahat ng mga nananampalataya. Ipapasarado po niya mga simbahan. Susunugin po ang mga Biblia, ipapapatay ang lahat ng nananampalataya sa pangalan ni Jesus. Kasama po ako sa mga uusigin ng Antikristo. Siya po ay leader na papamahalaan po ang buong mundo. Iyan po ay katotohanan. Iyan po ay nakasulat sa salita ng Diyos. Kaya habang hindi pa po dumarating ang oras na iyon, ihanda po natin ang ating sarili, tayo po ay manampalataya, tayo po ay lumuha, ipanalangin po natin ang kaligtasan ng ating po mga pamilya, sapagkat sa araw po na iyon, na pagdating ng Panginoong Jesus, ang bawat isa po ay haharap sa kanyang paghuhukom. Ang bawat isa po ay magsusulit, ang bawat isa po ay haharap sa paghuhukom ng Diyos. At kung tayo po ay nasumpungan na wala pong pananampalataya sa Panginoong Jesus, tayo po ay magdurusa sa apoy ng impyerno. At mga kapatid, hindi po natin nanaisin ang tayo po ay magdurusa sa apoy ng impyerno. Ang nais po natin, tayo po ay makapiling po ng Diyos doon sa bagong langit. Makapiling po natin ang Panginoong Jesus doon po sa paraiso, sa kanya pong piling ng pangwalang hanggan. At nais ko pong sabihin sa inyo, libre po ang pagpunta sa paraiso, sa kalangitan, at nakilaman po natin gagawin ay manampalataya po sa Panginoong Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas. Nais ko po na manalangin. Amin Diyos, aming Ama, salamat po sa bawat isa na nandirito, ang iyong pong pagpapala, ang bumalot sa bawat isa, ang iyong pong pag-ibig, ang iyong pong pagkilos, ang iyong pong pagsama, maranasan po ng bawat isa. Sa mga estudyante, sa mga driver, sa mga nagtitinda, para pagpalayan po ninyo sila sa lahat ng kanilang ginagawa, papagtagumpayin Panginoon ang lahat ng ginagawa ng kanilang mga kamay at bigyan sila ng karunungan. At amin Diyos, aming Ama, sa banal na pangalan ng Jesus, inili ko po mabuting samahan sa bawat pamilya, ang samahan po ng mga mag-asawa, Panginoon, pagpalayan po ninyo, ang samahan po ng mga magkakapatid, ng mga anak, pagpalayan po ninyo, ang samahan po ng magulang sa kanila po mga anak at anak sa magulang, pagpalayan po ninyo ang bawat paaralan po dito po sa bayan ng Oriental Mindoro, pagpalayan po ninyo ang bawat paaralan, matuto po mga estudyante at sa bawat kabataan po na nandirito, Panginoon, pagpalayan nyo sila ng karunungan. Hinihiling ko po na matapos nila ang kanila pong pag-aaral, ilayo po ninyo sila sa masasamang impluensya sa anuman tukso sa paligid, doon po nilang gawin ang masama. Holy Spirit, hinihiling ko po, pagpalayan po ninyo ang mga nandirito, bigyan sila, Panginoon, ng puso na tunay na nagsisisi, puso na tunay na nagpapakumbaba, at puso na tunay na nananampalataya sa Panginoong Jesus. Mga kapatid, kung nais po ninyo tanggapin ng Panginoong Jesus sa inyong puso, ito po ay libre, hindi po ito simbahan o reliyon. Kung nais po ninyo tanggapin ngayon ang Panginoong Jesus sa inyong mga puso, pwede po kayo sumabay, ulitin po ninyo sasabihin ko, kahit po sa inyong isip lang, kahit po sa inyong puso lang, ulitin po ninyo sasabihin ko. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat,
na may lalang na langit at lupa, nagpapakumbaba po ako sa inyong harapan. Inaamin ko po na ako'y makasalanan at hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Patawarin po ninyo ako sa lahat ng aking kasalanan. Linisin po ninyo ako sa lahat ng aking karumihan. Pinapatawad ko din po ang lahat na nagkakasala sa akin. Nananampalataya po ako na si Jesus ay namatay sa krus at muling nabuhay upang iligtas ako mula sa kasalanan. Tinatanggap ko po si Jesus bilang Panginoon at nakapagligtas ng aking buhay. Marami po salamat sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Muli po, marami po salamat sa inyong pong pakikinig sa salita ng Diyos. At aking pong dalangin, pagpalain po kay lahat ng Panginoon. Ang buong isang linggo po na darating ay maging pagpapala po sa bawat isa. At marami po salamat sa inyong pakikinig. Lalapit po ako ilan sa inyo upang maipanalangin po kayo. At muli po, kung mayroon po kayo sakit karamdaman, pwede niyo po akong ulpitin ngayon habang nandito po ako sa paligid. Pwede po kayo ng prayer, pwede po kayo ipag-pray. At Diyos po ang nagpapagaling, hindi po ako. Ang dami na po kami na ipag-pray, high blood, malabo ang mata. Yung iba po ay hindi makalakad, subalit pinagaling po sila ng Panginoon sapagkat ang Panginoon Jesus po ang nagpapagaling, hindi po ang tao. Marami po salamat at muli po si Jesus ang bida, wala po tayo iba tinataas, kundi po ang Panginoong Jesus. Marami po salamat at God bless you. So ayan po, so natapos po tayo sa ating pong pangangaral ng mabuting balita. So nagkaroon po ng kaunting brown out. Kaya salamat po at natuloy pa rin po at ngayon po lilibot po ako dito, mag-alak po ako ng prayer doon po sa mga nais po na tumanggap po ng panalangin. Uli po sa Sambida, wala po tayong hinihingi na bayad dito. Ang Panginoon Jesus lamang po ang ating po tinataas. Marami po salamat at to God be all the glory. Yan, so lalapit po tayo sa ibang tao kung gusto po nilang humingi ng prayer. So tatago lang natin ito. Yan, so subukan po natin lumapit kung ano po yung pwede po natin gawin. Ipapanalangin po natin yung mga tao kung nais po nilang humingi. Tapos yung nagtitinda ng mais. Nang? Mais. Mais. Oh. Yung po mabaho. Makita na po natin kung sino po ang pwede po natin na mag-pray. So tatago po natin ito. Kabagi nila. Pwede natin na maipag-pray. Bunso, ako nang bahala sa bag. Ayan, so salamat po ng marami at ano po tayo ng street preaching. Ayan, matagal po tayong hindi nakagawa ito kaya salamat po at nakagawa po tayo. Dapat po kumain na ako na. Oo nga. Gutom ka na, okay lang. Pauwi na naman po. Pauwi na naman. Nakaayaw ng tao na. Wala. Ang pinamigay mo pa. Ayan. Ang pinamigay mo pala yung yung patupos sa tabako. Natatawa yung mga kabataan. Dapat binigay mo yung kulay puti. Tapos doon sa mga yung sige, okay lang. Yan lang. Yan, sige, so takay po. Pas, ang dami ko nahukay. Oo nga, doon lang ko kayo. Kuya, natahapon po, nagaputang hali. Pwede po, ang pangalan po ninyo? Joel. Ayan, natahingan po ninyo ang mensahe po ng Panginoon. Ayun, mahal na mahal po kayo ng Panginoon at ang nais lamang po ng Diyos ay pagpalain po tayo. So ang kaligtasan po ng ating kaluluwa ay nasa Panginoon Jesus. Kuya, ilan po ang inyo pong anak? Dalawa. Nag-aaral po sila. Ano pong grade? 12 and 8. 12 and 8. Ano pong pangalan po ninyo sa inyo pong anak? Queenie. Ano
Ano po ang pangarap ninyo para kay Queen at Kinsel? Police pa rin. Pulis, ayun po. Pero gusto din po nila maging police woman. Ayun, salamat po ano. So, si ate po, asawa po niya nasa bahay. BHW tapos balik sa... Ayun. Ayun, salamat po ano. So, salamat po. Lahi po sila ng matatapang ano. Ayun, salamat kuya. At pagpalain po ng Diyos ang inyo pong kita. Pag-pray ko lang po kayo ano. Kaunting oras si Kuya Joel po ano. Yan. Panginoon, salamat po Diyos sa buhay ni Kuya Joel na atong dalangin mo Diyos ko, ano man ang hangad ng kanya pong puso, kabutihan ng kanya pong mga anak, sa kanya pong pamilya, Lord, salamat sa kanya pong hangarin nito. Atong dalangin mo Diyos, pagpalain mo siya, bigyan siya Panginoon ng higit na katatagan, ilayo siya Panginoon mula sa anumang sakit na ramdaman, at naman o Diyos na lahat ng nararamdaman niya sa kanya pong katawan, siya kung nakakaroon mo mga paghihina, Panginoon, pawin ito sa banal na pangalan ni Jesus, lubusan siyang pagalingin, maging po kanya pong asawa, O Diyos, ang lahat po ng stress na nakakanasan po ng kanya pong asawa, sa pagiging security guard, Panginoon, at sa pagiging DSW, Panginoon, pawin ang lahat ng nararamdaman sa kanyang katawan at patuloy ng palay, O Diyos, ang mag-asawang ito upang maipagbuloy ng kanyang pong anak. Panginoon, pala po kay Queenie, tsaka po kay Quinzel, Panginoon, pagpalain mo ang dalawang kabataan na ito, palakasin na kanila po mga puso at isip sa lahat po ng problema at mapagtagumpayan Dito ng tayo sa pag-aaral. public market ng Kalapan. Dinadalan po, Diyos, na makanasan ng buong pamilya nito at ito po pagpapalat. Maraming po salamat sa pananampahan ng Jesus. Amen. Kuya, maraming po salamat. Thank you po. God bless you po. God bless you po. Kaya po, so katili mo na. Yun po. So, dito, lapit din tayo sa kabataan. Lapit din tayo tayo dyan. Hello po, pwede ba kayo ipag-pray? Blessing lang. Okay lang ba? Pangalan mo bro? Yuri? Ikaw bunsa? Yun. Art? So, college kayo o college? Anong course? Anak ko. Yung automotive. Minsan. Minso, ikaw, Bunso. Ha? Minso, anong course? Hello. Ayun. Couples kayo. Ayun. So, kaya ko sa inyo, bilang couples, try sa ayun. Sinasabi ko lagi, si Cristo ang nasa gitna, para yung buhay mo hindi lang sa kanya umikot at ikaw. Oo, yung ito kayong babae. Umikot ang buhay. At para Yung hindi maging Linda. matatag kayo, maging magandang inyong samahan, at higit sa lahat ay pangating nyo yung... Kanya nagtitigil. So, napatuloy ko na kayo na para sa inyong pag-aaral. Panginoon, pagpalain po ninyo ang dalawang kabataan niya ito na nakapakinig sa nakakadala ng Diyos. Bless niyo sila sa lahat ng kanilang ginagawa. Iwas sila, Panginoon, sa anumang tukso, sa anumang masamang duwento sa paligid. At patuloy Diyos na bigyan ng pangungulungan, makapagtapos nila ang kanilang pag-aaral. Kahit pinalaman ng Diyos, pagpalain niyo, Panginoon, ang kanilang pong mga magulang upang maitaguyod ang kanilang pong mga anak hanggang sa makatapos sila ng pag-aaral. Maraming po salamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So, salamat ang marami. God bless you. Tapusin niyo pag-aaral. Graduate din ako ng Ministry Batch 2016. BSN. Tapos may kapatid akong teacher doon. Dahil baka hindi nakilala sa HN. CBN. Si Ma'am Jonah Lea Martinez. So, salamat. God bless you. Salamat. Thank you. Sa tayo, sa may mais. Hindi naman mais. Ay, namang gugulin yung hanip kayo. Saan dito? Yan po si ate. Dito? Nalala mo hindi? Nalala mo? Ate, magandang pati na po kayo. Kayo po dito. Kasama lang po akong trabaho. Magkasama po. So, ako po si Kuya Francis. Pahanig po ninyo kanina yung preaching. Bibili po kami mamaya pero bago po yun, guys ko lang po na kayo po ay ipag-pray. Yun. Bunso, anong pangalan mo? Nicole, nag-aaral ka pa? Hindi na. Ano gusto mo mag-aaral? Hindi na. Ilang taon ka na? Ayun, 22. Ikaw ate, pangalan po ninyo? Ano po, Marie po. Marie, ayun. So, last ko lang po sabihin sa inyo na mahal naman po kayo ng Diyos. Ang Diyos po ay lahat po tayo ay minamahal. Tulungan, wala sa tulungan. May takot sa raspitan.
ng ating kasalanan at panampalataya po sa Panginoong Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas. Wala pong iba. Hindi po simbahan ng mga magliligtas sa atin, hindi po yung ating mabubuting gawa, hindi po pananampalataya lang. Sige po, ipag-pray po kayo pati po ating negosyo. Panginoon, salamat po Diyos sa buhay po ni ating Opo, na po. pagpalain sila ng kalakasan, ng stress, kagigan, ng pagdalo ng mga puso, ang mga isip na nararanasan ng payat-payatan ng patungkol po sa pagkila, patungkol po sa pagkila. Lord, alisin po ninyo ang mga bagay na pagkila ng pagkapangat. Hindi po po ang lahat na ginagawa ng kanila po mga pangalan. Sa bawat araw ito po ay maubos nila. Upang sila po ay magandang kita na may uwi. Lord, ilayo niyo sila sa mga sakit, pangandaman, sampu ng kadala pong pamilya, ilayo po sa anong kapahamakan at patuloy o Diyos na pagpalain sa lahat po ng kanilang ginagawa. Lord, ang biyaya ng iyong kaligtasan ang maranasan nila sa kanila po mga buhay. Sige po, pwede po ninyong ulitin na sasabihin po, Panginoon Diyos, patawad po sa lahat ng mga kakasalanan. Mananampalataya po ako na si Jesus ay pumatay sa krus at muling nabuhay upang ako'y iligtas mula sa kasalanan. Maraming salamat sa buhay na walang hanggan. Amen. Ayun, salamat po. Salamat din po. Magkano po ito? 70 po ang isa. So, dalawa po. Salamat po. Wala po kayo dito ano? Diyos po. Ayun po, Diyos po. Ayan, sige. Meron po dito. Doon po, meron pong tubig. Parang ngayon ko lang po kayo Thank you po. Lagi po kayong nagdaan dito. Ano po inyong sabi na po, ano pong religion ang meron? Hope Christian Fellowship po, pangalan po namin simbahan. Saan po yun, sir? Sa Lumang Bayan. Doon kami kaya kami. At baka doon po kayo? Saan po doon? Lawan State. Malapit po kami sa... Kami po ng simbahan ng malapit. Kami po ay sa may Rodina lang. Sa may sa Rodina. Merdina, ano lapit? Ito, ano makasino din lala ko dati? Sa Merdina. K-Cup! Papasok. Kung wala kaming sa bahay lang kami, baka hindi yun. Kasi wala pa kami kapilya. Yun nga, sa bahay lang. Ay, or kung dati din nagsisimba ang lola ko. Sino? Ang pangalan ng lola mo? Sila, Sisa. Si? Sisa. Sisa. Parang. Matagal na din po yung kasama. Sa bagay. Bago lang yun. Kami ay since ilang taon na rin. Thank you po. Isa tayo dito. 140 po ito. 150. Thank you po. Yan, salamat po ng Thank you marami. din God bless po. you. Maraming salamat po sa pakikinig. Stop ko na, Pas. Sige, isa pa may palamig. Doon tayo sa palamig. Bunso, iwan mo muna yan. Dahil kihabili naman po dito. Dito lang po. Yan. Opo. Sige po. Doon tayo sa bibili. Doon tayo sa bibili na dito sa Hindi po. palamig. Ate, bibili po kami ng palamig. Pero bago po yun, pwede po kayong ipag-pray. Yan, blessing naman po. Wala po kami ibang tinataas kundi po si Jesus. Kanina po nangangal po kami doon pero hindi po yata pakinig dito. So, ano po pangalan po ninyo, ate? Marian po. Miriam. Ayun, salamat po. Si Miriam po. Ate Miriam po ay mahal na mahal ng Panginoon at papag-pray ko po kayo para po sa pagpapala po sa inyong negosyo. So, nais ko lang po sabihin sa inyo, Ate Miriam, na ang kalikasan po ay libre, na binibigay po ng Panginoon Jesus. Alam ko po, lahat po tayo gusto po natin pumunta sa langit. So, ang daan lang po papunta sa langit ay pananampalataya kay Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas. Manampalataya po tayo na siya naman sa krus, muling nabuhay. Ako po tayo ay naligtas. So, sige po, papanalangin po kayo. Panginoon, salamat po o Diyos sa buhay ni Ate Miriam. Ang dalangin o Diyos, pagpalain niyo siya at ang kanya pong pamilya. Lahat po ng ginagawa
ng kanila po mga kamay, kabuhayan, ipagpalain po ninyo, Panginoon, maging po kanya po pagtitinda, Panginoon, ng palamig, ng mangga, ng mga soft drinks, ipagpalain po ninyo, Panginoon. Dinadalain ko, O Diyos, ang lahat ng kanya pong pangalap sa kanya pong pamilya ay kanya pong makamtan at hinihili ko, Panginoon, anumang pong kabigatan o problema na meron siya sa kanya pong puso. Ito po ipayapain po ninyo. Bigyan po ninyo sila ng lakas, ng karunungan sa bawat araw, mapagtagumpay ng mga hamon ng buhay at patuloy, O Diyos, na pagpalain ang kanya pong mga anak upang sila po ay maitaguyod hanggang sa sila po ay maging mga matatagumpay din po. Marami po salamat, Panginoon, sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Yan natin magkano po? Sakto. Sige po, dalawa po. Sige na, sukat mo. Ayan po, so salamat po sa Panginoon at nakatapos po tayo ng street preaching at salamat din po sa Diyos. Meron po tayo na ipag-pray na tricycle driver, si Kuya Noel. Meron din po tayo na ipag-pray na dalawa. Joel po. Joel pala. Tapos meron din po tayo na ipag-pray na Si Ate Maria at si Ate Nicole po. ayun, dalawang kabataan. Tapos na nag-aaral doon bukod pa yun, yung nasa Mitsu. Tapos kanina yung nagtitinda po ng mais. Tapos po sa atin ang nagtitinda po ng palamig, tsaka po ng mga prutas. So salamat po, na mahal na mahal po ng Diyos ang bawat isa. Hindi po na po natin pwede puntahan lahat. May mga pupuntahan pa rin po tayo. Pero salamat po sa Diyos. Kailangan po ng mas marami pa mga ngaral ng salita ng Panginoon. Kaya patuloy po natin ipag-pray na magkaroon pa ng maraming mga ngaral ng salita ng Diyos. At muli po, ito po ay libre. Hindi po tayo naniningil. At ang ginagawa lamang po natin ay ibahagi po ang salita ng Diyos ng libre sapagkat tinanggap po natin ito ng libre. At ang pagkilos po ay na kay Holy Spirit. Nasa balan ng Espiritu po ang pagkilos. Kaya po sa lahat po ng bagay na ito ay hindi po nawalan ng kabuluhan. Muli po, Shalom, God bless you. Hello po, salamat po sa Panginoon. Katatapos lamang po ng ating street preaching. Kasama po si Ashley kanina. Salamat po dahil nilo po ng Diyos na matuloy po ang ating pong pangangaral ng mabuting balita muli sa kalsada. Tulad po na nabanggit ko, ilang buwan po na naitigil po iyon, mga 3-4 na buwan po na hindi po tayo nakapangaral dahil wala po tayong kasama. Pero salamat po sa Panginoon at nagkita po kami ni Ashley today at niyaya ko po siya agad na after po ng gawain namin dito po sa aming tahanan ay mag-street preaching kami. So, mga reflections ko lang po para po sa araw na ito, obey the leading of the Holy Spirit. Kanina po medyo nagloko, hindi ko po alam pero pala may conviction sa puso ko na magpalit ng batteries kanina. Subalit hindi ko po yung ginawa kaya po kanina ay inabot po ng lobat. Subalit salamat po sa Panginoon at niloob pa rin po niya na maituloy po yung mensahe. Bay miracle na po yun ng Panginoon kanina. Yung pong nalobat na baterya, nawalan po siya ng laman talaga. Yung battery ng microphone, nawalan po siya. Pero sa himala po ng Panginoon, ay bigla po siya nagkaroon. Kaya po, naituloy po yung mensahe kasi nakapatanggap po tayo. Salamat din po sa Panginoon. Keep distractions away. Kanina medyo na out of focus po ako dahil po sa madaming iniisip. Tulad po ng dalawang camera po na nakatutok pero medyo nasasalin na po ako doon pero hanggat maaari keep distractions away and see to it na meron kang kasama na mag-a-assist sa iyo. Isa pa po sa reflection ko natutunan ay do not hesitate to approach people kasi po kadalasan after po ng street preaching umuwi na po kadalasan after po na pangaral sa kalsada umuwi na so balit meron po dyan ilang mga tao na hindi po ang Panginoon na naghihintay po ng approach ng paglapit. Kaya po kanina, kung mapapansin po ninyo, after po ng street preaching natin, yung po mga nasa paligid po, yung po tricycle driver, si Kuya Joel, pati yung dalawa pong kabataan na nandoon, pati po yung nagtitinda po ng mais, saka po ng palamig, mga inihanda po ng Panginoon ang dalawa pong mga puso. Kaya
submit to the will of the Lord, reach out to the people. After mo na makapangaral, lumapit ka sa mga tao, tanungin mo kung willing ba sila na magpa-pray. Kadalasan naman po kung mapayag ang mga yan, ilan lamang po, napakabihira po yung mga tumatanggi. So, ganun po, huwag po tayo mahiya. Let us ask prayer and kaunting fellowship sa mga tao po sa paligid after po natin, at kailangan po ng karunungan sa lahat po ng bagay. Kanina po yung mga tax na pinamigay natin, hindi ko po na-orient yung po kasama kong bata, na ipamigay po nito sa mga kabataan ay yung influensya ng yung tukso ng tabako, na dapat po ay naku, hindi yan akma para sa kanila. Bagamat may mga naninigarilyo po na kabataan, kaya po medyo natatawa yung mga kabataan po na babae kanina kasi hindi naman po sila naninigarilyo. Dapat po yung pinamigay niya doon ay yung kulay puti na tracks na dala po namin kanina. So ayun po, sa susunod, dapat po ay napapag-usapan po lahat ng bagay upang maiwasan po yung mga ganun na maliliit naman po na pagkakamali na higit po natin may improve sa mga susunod po. Kaya po ang pinaka number 1 pa rin po na learning na pwede po natin na makuha sa ating pong ginawa ay syempre po wala pong iba kundi po ang complete dependence kay Holy Spirit. Yung po ang number 1 at wala na pong ibang papalit doon. Complete dependence and reliance upon the Holy Spirit sa lahat po ng bagay. Hindi lahat po ng aspeto ng buhay, hindi lamang po sa ministry, hindi lamang po sa street preaching, kundi sa pang-araw-araw, pag-aaral, pagtatrabaho. Dapat po sinasanggunian natin lahat kay Holy Spirit at dapat po matuto po tayo makinig kung ano po yung nais po niya na sabihin at sumunod po tayo at tumalima. So, ganun po, hindi po nawawalan ng kabuluhan ng ating po ginagawa. Mayroon po mga tao na inihanda ang Panginoon para po tumanggap ng kanyang salita. Kasi po, sabi po ng iba, suntok sa buwan ng street preaching. Kung sino ang tamaan yan, hindi po natin alam. Ang Diyos lang po nakakalam. Totoo naman po yun. Subalit, hindi po talaga siya suntok sa buwan sapagkat meron po ng mga puso na hinihipo po ang Panginoon sa mga bagay na yan. At kadalasan po, hindi na po natin sila makikilala. Yung po mga in-approach kong tao, hindi po natin alam kung sino doon yung talagang hindi po ng Panginoon. Pero meron po ng mga nagpasubmit sa kanya pong kalooban sa mga kinausap po natin sa kanila. At bukod po doon sa mga hindi po natin na-approach, hindi po natin nakausap, sigurado po ako, may mga hindi po din doon ang banal na espiritu. So, sabi po dito sa Mateo 9, nais ko lang po itong basahin bago po tayo manalangin. Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinapangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila ay ditong-dito at hindi alam ang gagawin. Parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. So dito po, kapag po si Jesus, 2,000 years ago na po siya ay nasa lupa, nung pong inobserbahan yung mga tao, nakikita niya siya po ay habag na habag. Sapagkat nakikita po niya ang pangangailangan nila. Sapagkat ang mga tao pong na kanya pong nakita ay litong-lito, na wala po nagpapasto sa kanila, at sa panahon po natin ngayon, parehong-pareho po. At sa katotohanan po, sa panahon po natin yung mas malala pa, sa panahon ng Panginoong Jesus, ang kalagayan po ng mga tao balisa, tinatalo ng mga problema. Kadalasan po makikita natin sa paligid, mga nakatawa lang, tumatawa, palang masaya, pero deep inside po, marami dyan, may brokenness, marami dyan po ay may makabasagan sa buhay, may mga problema na kung saan hindi nila alam kung paano ilalabas, kung paano masusolusyonan, kung sino po yung mga tao na nakakausapin. Kaya po, ang salita po ng Diyos, ang numero 1 po na pwede po natin gamitin. Maganda po ang counseling, maganda po ang mga pagpapayo na ginagawa po ng ilan, ng mga psychiatrist po natin, ng mga doktor, mga psychologists, subalit lahat po iyon ay limitado at may kakaunti lamang po pakinabang. Ang talaga pong makakatugon sa pangangailangan ng tao ay wala pong iba kundi po ang pag-ibig ng Panginoong Jesus, ang pag-ibig po ng Diyos, ang pagkasi at pagkilos ni Holy Spirit at ang salita po ng Panginoon, ang Biblia na dapat po nating sabihin sa mga tao, ito po ang lunas, ito po ay may kapangyarihan, ito po ay may bisa. Kapag po tayo ay binanggit po natin ito sa mga tao, na ang puso po natin na talagang nagmamalasakit, na ipapanalangin po natin ang lahat po ng ating ginagawa, iyan po ay may pagsama ni Holy Spirit at iyan po ay kahatag po sa pangangailangan po ng mga tao. Tapos sabi po dito ng Panginoon Jesus, napakadaming aanihin, subalit kakaunti ang mag-aani. Iyan po ang realidad, napakadami pong tao
ang naghahanap po ng kasagutan. Napakarami pong tao sa ating po paligid ang nalilito. Kaya we should pray that the Lord of the harvest shall send forth more workers into the field to proclaim the good news of the gospel for the salvation of souls. At tayo po, habang nananalangin po tayo para po sa mga manggagawa na ipapadala po ng Panginoon, dapat tayo po mismo gawin po nating available ang ating sarili para po sa pangangaro ng salita ng Diyos. So hindi ko po sinasabi na lahat po tayo mag-street preaching, bagamat hindi po masama kung lahat po yan, maranasan po natin. Kung maranasan po ng bawat mananampalataya street preaching, hindi po yun masama. Ang ibig ko sabihin, dapat we should cultivate a healthy lifestyle of evangelism na kaya mo mag-share, magbahagi. Hindi lamang sa pulpito, hindi lamang sa mga formal na Bible studies o formal na gathering sa church, kundi po yung kaya mo mag-share kahit sa katabi mo, sa kausap mo, sa kaklase mo, kaya mong ibahagi na ang Diyos ay mabuti, na si Jesus ay nagmamalasakit at si Jesus ay nagmamahal. So before I end this prayer, nais ko pong encourage kayo na hindi po ito pagalingan. Kanina po, kung napanood po ninyo yung buong video, hindi po ako matatas magsalita. May mga pagkakataon po sa video na yun, nablablang ko po ako, nadidistract ako, ininisa ako ng kaaway. Subalit sinusubukan ko, i-intune lamang ang aking puso, ibalik sa leading ni Holy Spirit para po maibigay ko yung mensahe ng Panginoon. Wala pong magaling dito. Wala pong nagiging bihasa dito. Siyempre po, banda-banda doon, lumalakas na yung ating kalooban, pero hindi po tayo dapat na yumayabang. Dapat po, pagtagal na ginagawa po natin ito, hindi po tayo nag-rely sa karanasan lang, magamat natututo po tayo sa experience, sa pagtuturo po ni Holy Spirit. Tayo po ay sa bawat sandali na ginagawa natin ito, dapat po tayo patuloy na dumalago sa Panginoon, sumusunod po sa kanyang mga conviction, sapagkat lagi po may bagong ituturo si Holy Spirit sa bawat po ginagawa natin. Kaya po, salamat po yun po Panginoon sa gawain po na ito, and let me pray for you. Hallelujah. Father God, to all the viewers of this video, Lord, I pray that you grant unto them the heart and the fire for evangelism. Jesus' name, I release the anointing of the Holy Ghost. I release the anointing, the impartation of the Holy Spirit, the gift of evangelism, the gift, the desire to pursue preaching and teaching the Word of God in season and out of season sa mga tao sa kanilang paligid, sa mga tao sa paaralan, sa komunidad, sa palengke, sa trabaho, sa iglesia, sa mga kalsada, sa mga plaza, sa iba't ibang okasyon. Lord, I release, hallelujah, the impartation of the desire to win souls and equip them, O God, equip them, O Father, equip them, Holy Spirit, with the wisdom coming from you alone. In the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, may you be exalted sa aming mga buhay. In Jesus' name, I give praise and I give glory. Amen. Amen. Muli po, salamat po at patuloy po ninyong samahan kami sa aming pong ginagawa, pamamagitan po ng inyong pananalangin. Malaking bagay po yan. Mahal na mahal ko po kayo sa Panginoon at mahal na mahal po tayo ng Panginoon Jesus. Paglingkuran po natin siya sa bawat sandali ng ating buhay. To God be alone the glory. Si Jesus po ang bida. Shalom, shalom.